So, unahin muna natin ang pag-uulat mula kay Ian Almario, ang ating AI reporter ng Serbisyo Balita. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Liga ng mga barangay, kinundena ang pagkakapaslang sa OIC chairman, nagpaabot ng tulong sa pamilya. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Mariing kinundena ng mga bumubuo ng Liga ng mga barangay sa lungsod ng Calamba, ang pagkakapaslang sa kanilang kasamahan na si OIC Barangay Chairman Mario Cogay. Nagpakita ng pagdadalamati ang karamihan sa mga kapitan nang dumalaw ang mga ito sa pinagkakaburulan ng pinaslang na OIC kapitan. Nagpaabot ng kanilang pakikiramay at personal na tulong ang mga ito sa naiwang pamilya ni Cogay. Anila, hindi nila inaasahan ang nasabing pangyayari, lalo na at wala silang nalalaman na naging kaaway ang OIC kapitan kahit noong ito'y nahalal bilang kagawad sa barangay Kanlubang. Idinagdag pa ng mga ito na isang simpleng lingkod bayan si Cogay, matulungin sa mga kabarangay, magaling makisama, at masipag sa kanyang tungkulin. Ayon naman sa kapitan ng Barangay Batino, na bagong halal na ABC President ng Liga na si Kapitan Tio Di Mapiles, may nakalaan na pondo ang nasabing samahan para sa pagtulong sa kapwa kapitan sa oras ng mga trahedya o pagpanaw. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po ang Barangay Chairman ng Barangay Batino. Kasalukuyan pong ABC President dito po sa lungsod ng Calamba. At ako po ay nalulungkot at sa nangyari na pamamaslang sa ating kasamang likod bayan, Mario Cogay ng Barangay Kanlubang, na kasalukuyan po siya po ay nakalagak ang kanyang labi doon po sa Kanlubang. Siyempre po bilang ABC po ay kinupundan na po namin ang ating samahan ng Liga ang pagpaslang na ito. At kami po ay, katulad nga po kanina, ay binasa ko po ang isang resolusyon para po sa pag-condemn doon po sa pangyayari sa pagpatay kay acting barangay chairman Cogay. Handa naman tumulong ang Liga sa kapitan na nagkakaroon ng ganitong problema na ito po pinagkaisa ng Liga na 50,000 po ang aming pong tinutulong. At kanina nga po kami po ay nagsesyon. Ang ating pong chairman ng Peace and Order, kagalang-galang Konsyala Arvin Manggiyat, ay nagkaroon po ng panukala na magbigay ng pabuya ang buong Sangguniang Palunsod ng halagang 500,000 para sa agarang ikalulutas ng nasabing kaso. Buong sinang-ayunan naman po ito ng buong council, kaya po yun po ang aming maitutulong para po mapabilis ang paglutas po ng kaso. Alam ko rin naman po ay ang ating pong minamahal na Mayor, Ros Rizal, ay naglaan din po ng halagang 500,000 para din po sa mabilis na ikalulutas ng kaso. At kaya nga po, siyempre, panawagan na rin sa ating mga kasamahang lingkod bayan na siyempre po kasama natin ang lahat. Kayo po yung pag-iingat natin at ating pong palakasin ang peace and order sa ating pong bawat barangay para po sa tayo magkatulungan. At ako naman po ay makikipag-ugnayan din po sa ating hepe ng kapulisan para po sa ating mga barangay. At sa meeting ng ating pong Liga ay aming team pong tatalakayin at pag-uusapan para sa ganun po ang lahat po ng mga barangay ay maging alerto ang lahat ng mga barangay kanod at sino man na dumuduty sa bawat barangay para po sa ganon ay maging peaceful po ang ating lungsod.
umaasa ang buong liga na ito ay tututukan ng ating kapulisan. Bagamat alam natin na nagbigay na ng order ang ating mayor sa ating kapulisan, kami po, ang buong liga, ay umaasa at amin pong aabangan kung ano po ang magiging resulta ng nasabi pong investigasyon na ito. Aniya, sa pagkondena ng buong liga sa pangyayari, mariin nilang hinihimok ang lokal na kapulisan na resolbahin sa madaling panahon ang nasabing kaso upang maigawad na ang hustisya para sa kanilang kasamahan. Samantalang, nagmungkahi si City Councilor Arvin Manguiat, na dati din naging kapitan ng Barangay Palo Alto, at ang may hawak sa Komite ng Public Order and Safety sa Sangguniang Panlungsod, na maglaan din ng halagang ₱200,000 ang Sangguniang Panlungsod bilang karagdagang pabuya para sa sino man makakapagturo sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng 2 suspect na pumaslang sa OIC chairman. Matatandaan na unang nag-anunsyo si Mayor Ros Rizal na magbibigay ang kanyang tanggapan ng halagang ₱200,000 bilang pabuya upang mas mapabilis ang pagtukoy sa mga salarin. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.